Magandang hapon po sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay sa programa natin sa Facebook. Nandito naman po tayo sa hapon na ito upang bigyan daan ang salita ng Diyos. Pasensya na po kayo, medyo na-delay po tayo na naman dahil sa may pinuntahan yung ating organista. Si Nonoy, no? Medyo hapon na sila dumating. Actually, 3 o'clock dapat nag-uumpisa na po tayo. Pero di bali na, no? Ngayon po ay alas 3:45 dito po sa Canada. Alas 3:45 ng hapon. At alam ko po sa Pilipinas, parang ganun din pero madaling araw diyan. Kaya no, ay yung iba nating mga kapatid dito sa Canada, yung mga naka-online siguro napapanood po tayo. Pero alam ko sa Pilipinas, kasagaran maganitong oras po, sila po'y nasa mahimbing na pagtulog. Yung mga kapatid naman po natin na nagigising sa oras na ito ay umiinom ng kape. Amen. Kaya binabati ko po kayo mga ginigiliw kong mga kapatid saan man dako ng mundo ngayon, no, na nakatunghay sa ating programa. Naway ang Panginoon ay siyang gumabay at magbigay sa atin ng kalakasan, no, sa pang-araw-araw. Naway ang biyaya ng Diyos ay suma sa ating lahat, no. Naway paalabin niya sa ating mga puso yung kanyang banal na espiritu na siyang magtulong, maggabay at magligtas sa atin sa anumang mga panganib na dala ng masamang espiritu. Mag-umpisa na po tayo pero bago yon, manalangin po muna tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa oras na ito. Na ngayon po, kami po ay nakapaghayag ng iyong banal na salita. Alam po namin na sa 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan at saan man inihayag ang iyong banal na salita ng diriyan ka po. Sapagkat ang iyong salita ay siyang espiritu at buhay. Panginoon, sa araw na ito, loobin mo na ang buhay, Panginoon, ay siyang gumabay sa amin. Walang iba kundi ikaw. Ikaw ang daan. Ikaw ang pintuan at ang buhay. Samahan mo po kami at loobin mo na ang mga kaluluwa na mayroong sakit at karamdaman magkaroon ng ekstrang kalakasan at buhay na ikaw po lamang ang mga pagbigay. Ito pong aming hinihiling, Father God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon,
iyong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa aking nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Lift up your hands to the coming King. Bow before Him and adore Him, sing to His majesty. Let our praises be pure and holy. Give Him glory to the King of Kings. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Silarahim, larabay siyang karya Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. O silarahim, larabay siyang karya Kristo. Yung ating pong gospel reading po ngayon ay kinuha sa sinulatan ni San Mateo chapter 14 verses 13 hanggang 21. Nang marinig ito ni Jesus, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya.
Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong nayaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin mo na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng pagkain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao at kinuha ang 5 tinapay at 2 isda at tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod sa mga babae at sa mga bata. Mga iniibig kong mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Lord Jesus. Praise you, Lord. Be unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that set us free, according to your word, so Lord, be it unto me. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shalarahim larabay siyang karya Kristi. We love you, we glorify you, we worship you, we give you thanks. Heavenly Father, in Jesus' mighty name, amen and amen. Dito po sa ating tinunghayan, sa verse 13, nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad na sumunod sa Kanya. Amen. Nung nangangaral yung ating Panginoong Hesukristo, no, dito po sa ating tinunghayan, sumakay siya ng bangka at pagdaong niya sa isang lugar, no, maraming mga taong nakaabang doon. Bakit? Sapagkat hinahanap nilang Panginoon, yung iba may mga daladalang mayroong sakit at karamdaman. No? At ang lugar na pinuntahan nila, sinasabi po rito, ay ilang. Pag sinabing ilang, ibig sabihin malayo sa bayan, malayo sa mga tindahan, malayo sa mga pamamahay. Pag sinabing ilang, pwedeng maging isang valley, pwedeng maging isang bundok, pwedeng maging isang disyerto, no? Na walang maraming mga pamamahay doon dahil yan ay ilang. Amen? So, pumunta ang ating Panginoong Hesukristo, pero dahil sa pananalig at panampalataya ng mga tao, at dahil na gusto nilang gumaling, bagaman ilang man yan, hindi sila nagdalawang isip na sundan yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po sa ating tinunghayan, maraming mga tao ang sumunod sa Kanya doon sa ilang. Anong gusto nila? Sapagkat gusto nilang makinig at gumaling sila
sa kanilang karamdaman. At ang sabi dito sa ating tinunghayan, nung nanduroon na sila, sabi dito, nang nakita niya ang napakaraming taong nayaon, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. So, yung maraming mga tao na sumunod kay Jesus, may mga dala-dala pa lang mayroong mga sakit at karamdaman. No? At nung pumunta sila doon kay Jesus, yung mga tao ay kanyang pinagaling. Yung may mga sakit at karamdaman. Pero tandaan po natin, no, si Jesus, pagtulad niyang maraming mga tao, hindi lang laman siguro nagpagpagaling, kundi pinakilala niya ang ating dakilang Diyos, no? Ama. Pinapakilala, tinuturuan sila, tulad sa mga sinasabi niya, ang dami na ako, no, ang pumarito dito sa lupa upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang sinuman na nanalig sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So, yan ang mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. At siguro, kasi sa dami-dami ng tao, hindi naman lang na nabanggit dito na pinagaling niya at yung may mga sakit at karamdaman, pero naniwala po tayo na hindi lang yan ang ginawa ni Jesus, kundi si Jesus karamihan habang nag-iikot siya, ay nagpiprit siya tungkol sa kaligtasan. No? Sa kaligtasan na noon pa man ay nakahula na at sinasabi na ng mga propeta na si Jesus ay darating upang magkaroon po tayo ng kaligtasan sa ating mga kasalanan at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo'y mananalig at manampalataya sa Kanya. Patuloy po tayo mga ginigiliw kong kapatid. At dito sa 15 po, nang dapit hapon ay lumapit sa Kanya ang mga alagad at sinabi, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi sila kailangang umalis pa. Yan ang sabi ni Jesus. No? So, yung ilang na lugar, bakit sinabi, minungkahi ng mga alagad kay Jesus na hapon na at ang lugar na yan ay walang mabilhan. Kaya inutusan niya nga kung pwede, payagan na yung mga tao na pumunta sa bayan upang makabili ng kanilang pagkain. Pero ang sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila. Amen. Isipin po natin na sa human nature, no, sa isip ng mga apostoles na walang mabilhan ng pagkain. Doon sa bayan, mayroon. Doon sa nayon, mayroon. Sa malapit sa ilang na lugar na yan. Papuntahin sila roon. Yan po ang karamihan na ating ginagawa. No? Mayroon po tayong idea. Mayroon po tayong pag-iisip, anong aking dapat gawin sapagkat wala na pong mabilhan dito so pupunta ako sa isang bayan upang bumili ng pagkain. Wala na po. Halimbawa, sinabi ng may sakit at karamdaman. Wala nang may naramdaman ako ngayon. So, kailangan ko pumunta sa doktor. Amen? Kailangan ko pumunta sa doktor, magpagamot. Yan kaagad ang ating iniisip. No? Pero, kung tayo po'y nananalig at nanampalataya, mayroong isang pamaraan na sa pamagitan ng pananalig natin sa Panginoon, minsan kahit hindi na tayo diyan umalis,
may pamaraan ang Diyos upang tugunan yung ating pangangailangan. Naniniwala kayo roon? Amen. Kasi tingnan natin yung inimungkahi ng mga apostoles kay Jesus, dahil nga sa walang mabilhan at hapon na, wala silang makain sa gabi. Kaya sabi niya kay Jesus, pumunta ka doon sa bayan, papuntahin mo na yung mga tao para makabili ng pagkain. So, ano ang aral na idinidikit po natin dito? Na sa ating tao, una-una iniisip natin, no? Kung ano ang ating pangangailangan, ano ang ating gawin, sapagkat halimbawa, ubos na ang lahat, iniisip natin wala nang katsansa-tsansa. Sa ating pamaraan, ubos ng lahat na ideya. Ang ating pangangailangan ubos na, kaya nagpapanik na po tayo. Nagpapanik na po tayo, ano kayang gagawin ko? No? Walang-wala na. So, anong gagawin ko? Kailangan ganito, talagang ganyan. Amen. So, ganyan tayo. Maging ako man, tayong lahat na mga tao, ganun din yon ang ating ginagawa. Nag-iisip talaga tayo ng paraan. Amen? Yan ang ating iniisip. Yan ang ating unang ginagawa. Pagka walang-wala na tayo, gumagawa tayo ng paraan. Minsan, sa atin na mga kapatid na halos wala pang panampalataya, sa oras na yan, nakapokus po tayo sa ating mga pangangailangan, pero nagpapanik po tayo kasi alam natin na tayo ang makagawa ng paraan nito. Pwede naman yan, pero samahan po natin ito ng pananalig at panampalataya. Nagabayan tayo ng Panginoon. No? Gabayan niya tayo kung paano natin matugunan ang ating mga pangangailangan. Isang halimbawa nito, ako noon ay naggabihan ng uwi. Galing ako sa city. No? Alam ko wala nang masakyan, no? Pauwi sa bayan. Wala nang masakyan, pauwi sa amin. So, wala nang mga pwedeng masakyan. So, anong dapat natin gagawin? Anong dapat kong gawin? Nanalangin po ako. No? Ganyan ang gagawin po natin mga kababayan. Manalangin po tayo. Kung saan wala na po tayong paraan minsan, o kahit na may paraan pa po tayo, huwag nating kalimutan na ang hindi po natin magawa ay gagawin ng Diyos para sa atin. Amen. At nung nanalangin po ako, Lord, wala akong masakyan. Amen. Wala akong masakyan. Ganito. At mayroong dumating na sasakyan. At sa pamagitan yan, no, nadagdagan yung ating mga pananalig at panampalataya sa Diyos na kung tayo lang, no, wala po tayong magagawa. Pwedeng yung sasakyan na yon na sinakyan ko, pwedeng hindi dumaan doon sa lugar na kung saan umaabang ako. Pwedeng umikot yan sa iba. Pero dahil ginagabayan po tayo, dahil nanalangin po tayo, siya man ay binigyan o tinuturuan ng Diyos, doon ka dumaan sapagkat mayroong sasakay sa iyo na pasahero. Amen. Hindi lang yan. Dumarating sa punto na ako po'y walang-wala na. No? Walang-wala na. No? At sa pamagitan ng pananalig at panampalataya sa Kanya, ay mayroong dumating na biyaya, no? Na kung sasabihin ko po sa inyo, halos hindi po kayo makapaniwala nito. Ganon din, kung wala po tayong pananalig at panampalataya sa Diyos, lumalakad po tayo sa sariling saganang atin, sa ating ideya, sa ating capability, sa ating abilidad. No? Pero sa punto, minsan, hindi lahat magagawa natin. Hindi lahat matugunan ang ating pangangailangan sa pamagitan
ng ating abilidad, ng ating ability. Tugunan po natin, tingnan po natin yung aral ng Panginoon. 5,000, lilima ang tinapay at 2 isda. Kahit pumunta pa po sila sa bayan at humanap ng pagkain doon, kulangin yung stock ng buong bayan. Bakit? Gaano ba karami ang stock na tinapay ng bayan na makakain ang 5,000? Noon, kukunting tao. Amen? Kukunti ang tao. Pero sabi ni Jesus, wag nyo na silang paalisin. Kayo ang magbibigay sa kanila. Dalhin mo rito yung tinapay. Dalhin mo rito yung 2 isda. At ano ang ginawa ni Jesus? Nanalangin siya, tumingala sa langit, sa gitna ng kawalan, ng pag-asa ng mga tao nandoon. Pero ako naniwala, si Jesus naniwala. Amen. Si Jesus naniwala na anuman ang hingiin niya ay ipagkaloob sa kanya. Ngayon, si Jesus nandoon na sa kanan ng Ama sa langit. At bago siya umalis, pumunta siya roon, sabi niya, ako'y aalis. No? Ako'y aalis. At kung kayo'y gumagawa, at kung ako'y gumawa ng mga milagro noon, ng mga himala noon, mas higit ang inyong gagawin sapagkat paparoon na ako sa Ama. Nabasa niyo yon? Kung siya ay gumagawa ng mga milagro noon, nang dirito pa siya sa lupa, mas higit ang inyong gagawin sapagkat paroroon na siya sa Ama. At anuman ang hingiin natin, in Jesus' name, ito po ay mangyayari sa atin kung hindi po tayo mag-alinlangan kay Jesus. Hindi po tayo mag-alinlangan sa Kanya. Manalig po tayo na sa Diyos walang imposible. At ang sabi ni Jesus, dapat natin siyang tularan. Sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ang inyong Ama ay banal. So, para makahingi po tayo at sagutin ang ating bawat panalangin, tugunan ang ating mga pangailangan, dapat po magpakabanal po tayo. Hello? Amen? Tama ba yun? Halimbawa, mayroong ama. Mayroong ama tayo dito sa lupa. No? Dito lang sa lupa, inihambing ko po. Pag tayo po'y kahit anak natin at kung galit tayo, mahirap tayong lapitan. Amen? Di ba? Ganon? Kahit mayroon ka. Pero yung sama ng loob na ginagawa ng iyong anak sa iyo, no? Parang napakahirap sa iyo ang tumugon sa pangangailangan kung binigyan ka ng sama ng loob. Ganon din ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, magpakabanal kayo sapagkat ang Ama ninyo ay banal. Tandaan po natin na pag hindi po tayo karapat-dapat sa mata ng ating Panginoon, mahirap lumapit sa Kanya kahit na anak po tayo. Anong gawin natin? Dapat magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Magbalik loob tayo sapagkat siya ay mababang loob. No? Sapagkat siya ay, kung sino man ang lumapit sa kay Jesus na may kababaang loob, ay Kanyang at humihingi ng tawad, hindi niya po ito pwedeng hindi niya ito pwedeng biguin. Ika nga sa kanyang sa ating hinihiling sa Kanya. Lalo na kung tayo'y nagsisisi, alam mo naman ng Diyos yung ating puso, yung ating isipan, kung talagang ito po ay mula sa kaibuturan ng ating puso. No, yung mula sa puso na paghingi ng tawad. So nagkaroon ng himala na ang 5 tinapay at 2 isda ay kumain yung 5,000 tao, hindi kasama yung babae at mga bata. Anong ginawa ni Jesus? Tumingala siya sa langit.
Sa wala ng gawang paraan, wala ng tsansa. Amen? Dahil ilang ang lugar na yan. Walang mabilhan. Anong ginawa ni Jesus? Tumingala sa langit. Ganon din po ang gawin natin. Sa bawat mga pagsubok sa buhay, nagawa na po natin ang lahat na sa tingin natin wala na po tayong magagawa. Pero sa Diyos, walang imposible. Sa taong nananalig at nanampalataya sa Kanya, bigyan ito ng kasagutan ng Diyos. At tuturuan po tayo kung anong ating dapat gagawin. Amen? Tuturuan niya po tayo anong dapat nating gawin, saan tayo pupunta, paano tayo pagagalingin, sapagkat dito sa ating tinunghayan, wala na silang mapuntahan. Ilang ang lugar? 5,000 hindi kasama yung mga bata at saka yung mga babae. Sa 5 tinapay, 2 isda, kahit saang bayan ka pupunta, wala kang mabilhan ganyan, karami na mapakain mo sila. Pero sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ni Jesus, ang 5 pirasong tinapay, mahigit 5,000 ang nakakain nito at busog na busog. Amen. Tandaan po natin. Ano ba ang ginawa ng mga tao? Ano ang kanilang iniisip? Bakit sila lumapit kay Jesus? Yung iba gusto makinig, yung iba gusto magpagaling sa kanilang sakit at karamdaman. Anong inilagay nila sa isip nila? Sila po'y nananalig na si Jesus ay mayroong magawa sa kanilang mga pangangailangan. Iniisip nila na si Jesus ay mayroong magawa na sila'y pagalingin sa kanilang mga sakit at karamdaman. Iniisip nila na si Jesus ay kayang-kayang tugunan kung anong hindi nila magagawa. Kung kaya ganun na lamang karami ang tao na umaabang at sumusunod kay Jesus. Kung tayo po ay nananalig at nanampalataya sa ating Panginoon, ilagay po natin sa ating isip itong pananalig at panampalataya sa Kanya. Tulad ng ginawa ng mahigit 5,000 tao. Nasa pamagitan ni Jesus, siya po ay may magagawang mabuti sa ating buhay. Bago po tayo pumunta sa simbahan, bago po tayo pumunta sa prayer meeting, ilagay po natin sa ating isip at sa ating puso na pumunta po tayo doon, hindi lang sa kung ano pa, kundi pumunta po tayo doon upang isipin po natin na sa pamagitan ng 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, nandiyan siya sa kalagitnaan at anuman ang hingiin po natin sa kanya ay kayang-kaya niya tayong tugunan. Anong kahilingan mo, kapatid? Kagalingan. Kung tayo po'y sabay-sabay na magpuri, sabay-sabay na mananalig at manampalataya sa Kanya, nakikita ni Jesus ang ating mga pangangailangan. Kaya nga, napakabuti na sa gitna ng mga pandemic na ito, hindi lamang 5,000 tao sa daigdig. Kung tayo po'y sabay-sabay na manalangin, manalig at manampalataya, higit sa lahat, magsisisi sa ating mga kasalanan, tayo po'y tutugunin ng Diyos at wakasan itong lumalaganap na sakit at karamdaman sa buong mundong ito. Bagaman, siguro, mayroong nakaramdam ng sakit at karamdaman at minsan, yan na po ang kanilang ikinamatay. Pero sa Diyos, kung tayo po'y ililigtas niya, mamatay man ang 10,000 tao, ililigtas niya ang anak niya na nananalig at nanampalataya sa Kanya. Hindi niya po tayo pabayaan. Kaya nga, kung paano ang 5,000 tao hinahanap si Jesus sa kagustuhan na sila'y makinig ng salita ng Diyos at sa kagustuhan na sila'y mapagaling,
Hinanap nila si Jesus kahit saan, kahit ito'y pupunta pa sila sa ilang. Hindi sila nag-atubili. Kung mayroon po tayong pananalig at panampalataya, sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Ibigay ninyo sa akin ang 5 tinapay. Ibigay ninyo sa akin yung 2 isda. At pagkatapos siya po'y tumingala, nanalangin sa langit, sa Ama. At ang 5 tinapay ay nakapagpabusog ng mahigit 5,000 tao. Ang 2 isda ay nakapagpabusog sa mahigit 5,000 tao. Amen. Hallelujah. Isang kanta, kapatid. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng wala na po tayong magagawa sa buhay natin, tumingala po tayo, manalig po tayo at manampalataya na sa ating Panginoon ay walang hindi pwedeng mapagpangyayari. In the name of Jesus, na nakaupo na dyan sa kanan ng Ama. Kung sabi ni Jesus, gumagawa ako ng milagro dito sa lupa, pero mas higit pa ang inyong gagawin, sapagkat paroroon ako sa Ama. Amen. Hingin ko kung anong inyong kailangan at ito'y mangyayari sa buhay ninyo. Amen. Hallelujah. When you walk through the storm, hold your head up high, and don't be afraid all the time. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of a love. Walk on through the wind, walk on through the rain. Do your dreams beat those and blow? Walk on with your hope in your heart, and you will never walk alone. You'll never walk alone. You walk through the storm, hold your head up high, and don't be afraid all the time. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of a love. Walk on through the wind, walk on through the rain. Do
You will never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you will never walk alone. You'll never walk alone. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Heavenly Father. So dito po sa ating tinunghayan, no? Walang imposible kung tayo po'y may pananalig at may panampalataya sa Kanya. Gawan po natin ng paraan kung ano ang sinasabi ni Jesus. Ang inyong amang banal ay banal, kaya dapat magpakabanal din po kayo. Amen. So, ang hadlang kasi minsan na hindi po marinig ang ating mga pangangailangan dahil sa hindi po natin naayos yung ating buhay. Ngayon, alam natin, tayo lang din po, no? Ang nakakaalam kung anong mga bagay na mayroon po tayong nagawa na mga hindi kanais-nais sa paningin ng Panginoon. No? Magbalik loob po tayo sa Kanya. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. At bilang mga Katoliko, pupunta po tayo sa sakramento ng kumpisar. No? Para matanggap po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayusin po natin ang ating buhay. Makipag-ayos po tayo sa ating mga kapatid. Kung mayroon po tayong naisip na may mga kagalit po tayo, no, nagawa natin ng hindi maganda o sila man ang mayroong nagawang hindi maganda sa atin. Dapat po magpatawaran po tayo. Kasi ang tao na nagtatanim ng sama ng loob, lagi ko itong sinasabi, sapagkat iyan po ay nakasulat sa banal na salita ng Diyos, na sino man ang hindi marunong magpatawad, ay hindi rin siya papatawarin ng Diyos sa kanyang mga nagawang kasalanan. Yang inuulit-ulit natin na panalangin sa Ama namin, na patawarin tayo ng ating mga kasalanan at ganun din, no, na tayo po'y nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Minsan, kahit po tayo'y nasa katuwiran, kailangan din po natin magpatawad. No? Sapagkat ang nais ng Diyos na maalis yung pinaka dahilan na magkaroon po tayo ng stress. Kasi yung tao na may kimkim na sama ng loob, hindi siya pwedeng magkaroon ng kapayapaan sapagkat kinikimkim niya ang kanyang sama ng loob. At kung nasa kalagayan po tayo ng sama ng loob, mahirap po sa atin ang magkaroon ng kapayapaan, mahirap sa atin ang makatulog, mahirap sa atin yung maging masaya sapagkat alipin po tayo ng mga bagay na nagdadala sa atin sa pagtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Sabi ni Jesus, no, dapat tayo po ay magpakabanal sapagkat ang kanyang Ama, ang ating Diyos ay banal. Si Jesus ay banal. Dapat natin siyang tularan. Yan ang aksis po
kung paano tayo sasagutin ng ating mga panalangin. Yung malinis ang ating budhi. Hindi po tayo inuusig ng ating budhi. Hindi po tayo pwedeng tanggihan ng Diyos. Kung tayo mismo, nakita po natin na malinis yung ating budhi. Pero kung nakita po natin na tayo'y marumi, nakita po natin na tayo'y maraming nagawang hindi ka nais-nais sa paningin ng Diyos, mismo po tayo nahihiyang lumapit sa Kanya. Sapagkat mismo yung sarili natin ay nagpatutuo na tayo po ay may nagawang kasalanan. At alam po natin na ang Diyos, hindi niya nais, na ang tao ay manatili sa ganyang klaseng pamumuhay, yung lugmok sa kasalanan. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pag-iisip at binigyan niya po tayo ng mga salita na tulad nitong ating tinunghayan na ma-share po natin sa inyo at maging gabay po natin upang tayo'y turuan sa pang-araw-araw kung paano tayo makalapit sa Kanya. Pero tandaan po natin mga kapatid minsan dumaranas po tayo ng pagsubok sa buhay. Tandaan ninyo, habang tayo po'y lumalapit kay Jesus, maraming mga pagsubok at tukso minsan na ginagamit ng masamang espiritu upang tayo'y akitin. Amen. Akitin niya tayo na gumawa ng kasalanan para hindi po natin matanggap yung ating mga minimithi. At gusto ng masamang espiritu na walang milagro na mangyayari sa ating buhay. Ayaw ng masamang espiritu na tayo po ay makalasap ng biyaya ng Diyos. Ayaw ng masamang espiritu na tayo'y maging maligaya. Sapagkat ang masamang espiritu ay pumarito sa daigdig na ito upang pumatay, magnakaw, at magwasak. Kaya gusto ng masamang espiritu na hindi ka lumapit kay Jesus para ikaw ay wasakin niya. Gusto ng masamang espiritu na hindi ka lumapit kay Jesus upang patayin ka sa sakit at karamdaman. Gusto ng masamang espiritu na hindi ka lumapit kay Jesus para nakawan ka ng mga biyayang dapat na sa iyo. Kaya may mga naririnig po tayo, pira na sana, nanging bato pa. Amen. Pira na sana, kailang nanging bato pa. Sapagkat may mga hadlang. At yan ang ayaw na ayaw ng masamang espiritu. Pumunta siya sa pagnakaw, sa pagpatay, at sa pagwasak. Pero ang sabi ni Jesus, pumarito siya upang magkaroon po tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kung tayo po ay mamumuhay ayon sa aral ng Diyos, makatanggap po tayo ng biyaya mula sa Kanya, makatanggap po tayo ng kung anuman ang ating hinihiling at magaganap sa atin ang nasusulat sa banal na aklat ng Diyos. Na anuman ang hingin mo sa Ama, in Jesus' name, ay ating matatanggap. Balik po tayo sa aral. Sila na mahigit 5,000 tao, sumunod kay Jesus, nananalig at nanampalataya, na sa pamagitan ni Jesus, walang imposible. At nagkaroon sila ng kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman, at nabusog sila. Amen. Nabusog sila. At hindi lang yun. Ako'y naniwala na yung mahigit 5,000 na nagkatipon-tipon na pinakain ni Jesus, umuwing dala-dala ang kapayapaan sa kanilang buhay. Dala-dala yung mga blessing ni Jesus.
dala-dala ang pagpapala ng Diyos. At dahil dala-dala ang pagpapala ni Jesus, nakatitiyak yung mahigit 5,000 tao na sila po ay tatanggap ng biyayang walang humpay. Sapagkat pag ang Diyos ang magbindisyon sa iyo, pag sinabi ng Diyos, ang pagpapala ay sumasa inyo, Diyos na ang may sabi noon, at talagang kayo po ay pagpalain. Kaya yung mahigit 5,000 tao na nananalig at nanampalataya kay Jesus, nakarinig ng aral ni Jesus, pinagaling sa kanilang sakit at karamdaman, umuwi na mayroong basbas ni Jesus. At lagi kong hindi ko makalimutan yung sabi ni Jesus na, bibigyan ko kayo ng kapayapaan na hindi mabigay sa inyo ng sanlibutang ito. Amen. Itong kapayapaan, lagi kong inuulit ito, kasi yung kapayapaan ay siyang ugat ng kagalingan at habang buhay. Mahabang buhay. Ang kapayapaan, siyang ugat ng kagalingan at ng mahabang buhay. Pag masaya kasi tayo sa buhay natin, hindi po tayo inuusig ng ating budhi. Mayroon po tayong kapayapaan. Kahit anong mayroon po tayo, satisfied po tayo sa buhay. Kung anong mayroon, hindi na po tayo naghahanap. Masaya po tayo kung anong mayroon lang sa atin. Masaya po tayo. Yun ang kapayapaan na ibinigay ni Jesus. Nais ng karamihan, hindi po natin mawala ito, na tayo po'y nagsisikap na magkaroon ng kunti sa buhay. Yan naman ang ating mga minsan, no? Yan ang ating adhikain upang kung mayroon tayong kukunti, marunong naman po tayong magbahagi sa ating kapwa. Dapat yan ang nailagay natin sa isip natin. Na kung mayroon tayong kunti, marunong po tayong magbahagi. Sapagkat yan ang kautusan ni Jesus. Hindi mawala po sa atin yan. Amen. Pero tandaan po natin na ang labis-labis na kayamanan na halos sinasamba ng daigdig na ito ay nagbibigay sa atin ng daan tungo sa maling landas. Kung hindi po tayo marunong at kung hindi po natin masubmit kay Jesus yung ating sarili. Amen. Sapagkat nandiyan na po tayo, halimbawa, sa binggit ng kamatayan. Hello? Halimbawa lang yan. No? At napakayaman po natin. Napakayaman. Lalabas na lang yung kaluluwa mo sa katawan mo, ayaw mo, sapagkat iniisip mo yung labis-labis na kayamanan mo. Paano yun? Araw-gabi kang naghihirap upang makaipon ng ganyang karaming pera ng kayamanan, tapos talikuran mo lang sa isang saglit. Yung mga tao na hindi naghirap noon, yan ang magpakinabang. Kung ikaw na gusto mong yumaman, nag-ipon, nung mamatay ka na, sila yung mga tao na walang kahirap-hirap, sila ang nanasa ng mga iniwan mo. Kaya ngayon, dapat maging yung mga mayaman nating kapatid, mga kababayan, dapat mag-share po tayo sa ating mga mahihirap na kapatid, lalo na sa pandemic na yon. Di nyo ba alam na yung makatulong tayo sa kapwa natin ay natutunaw, ayon sa Biblia, natutunaw yung ating mga kasalanan. Natutunaw, dahan-dahan. Yung marami tayong matutulungan, natutunaw yung ating mga kasalanan. In the means of charity, no? Natutunaw. So, tandaan natin na minsan, pag tayo'y nasa kalagayan na wala nang hahanapin pa, nandyan na yung kayamanan, yan pa minsan ang naging ugat
para hindi po tayo maligtas sa ating, hindi po tayo makapunta sa langit. At nangyayari noon, sa sandaling nandyan ka na sa nabinggit ng kamatayan na napakayaman mo, lalabas na yung espiritu mo sa katawan mo, pinipigilan mo. Kaya maraming nagsasabing nagpipinal. Ano yung pinal? Yung bang mamatay na lang, hindi pa. Kaya ang nangyayari, kung hindi dilat yung mata, ngiwi yung labi, labas yung dila, amen, tirik yung mata, amen, kasi hinahawakan siya ng daigdig na ito. Hindi pa siya reading mamatay sapagkat napakayaman niya. Amen. Pangalawa, pag ang tao'y mamatay na hindi preparado, hindi handa, dahil hindi siya nakabalik loob sa Diyos, namamatay din siya na takot na takot. Takot na takot. Sapagkat alam niya na marami siyang nagawang kasalanan na hindi niya pa nagapagsisihan. At kung magsisisi man siya, no, sakasakali, wala siyang pananalig at manampalataya. Sapagkat ang tao na nandyan sa mga alipin ng masamang bisyo, ng kasalanan, mahirap sa kanya ang magbalik loob sa Diyos kung hindi na tinawag at hindi pa ready. No? Halimbawa, nung nabubuhay ka pa, ay nasa bisyo ka. Masarap ang bisyo. Amen? Masarap ang bisyo. So, alam mo naman na ayaw ng Diyos yung ganyang ugali, ganyang klaseng pabumuhay, mayroon ka. Alam mo yan. Kaya lang, sabi mo, tsaka na lang. Amen. Mahaba pang oras. Kung sana yung hinahabol mo na yung hininga mo, tsaka na yung oras na matanda ka na, tsaka na lang ako magsisisi, tsaka ko na lang talikuran. Pero ngayon, magnasa muna ako sa bisyo ko. Kapatid, pag ganyan ka, amen? Kung ang tao may pag-iisip ganyan, tandaan mo, ang Diyos mas matalino kaysa iyo. Alam niya ng Diyos. Alam niya kung binubula mo siya. Amen? Alam niya kung totoong pagsisisi ang ginagawa mo. Di bali kung nandyan ka sa binggit ng kamatayan at nagsisisi kang ganap. Pero kung hintayin mo pa ang oras na yan, tsaka na lang. Amen? Mahirap ang lumapit sa Kanya na sa oras ka na sa binggit ng kamatayan. Sapagkat noong nabubuhay ka pa, binigyan ka ng tsansa na magbagong buhay. Pero hindi mo ito inalintana at nagpatuloy ka. Ngayon, nung titinga-tinga ka na, hinahabol mo ng hininga mo, oh Diyos ko, patawara ako. Yung mga kasalanan ko, suri sa mga ano. Amen? May mga aral, may mga sharing tungkol diyan. Amen? May mga sharing tungkol diyan. Nabuhay pa man sila, yung may mga hallucination na nakikita sila na kinukuha sila ng masamang espiritu, yung kanilang kaluluwa, hinahatak sa kanilang katawan. Kaya galit na sila, yung tumitirik yung mata, lumabas yung dila. May nakikita na mga bagay na hindi maganda ang pangitain. Bakit? Sapagkat nasa estado sila ng kasalanan at hindi nakapagsisi. Pero tingnan mo yung mga taong ready mamatay, sapagkat naayos niya ang kanyang buhay, nakapunta sa simbahan, tuwing linggo nasa simbahan, amen, matulungin sa kapwa, nagbibigay ng pangangailangan. Kung siya mayaman, tumutulong sa kanyang kapwa. Habang tumutulong siya, naramdaman niya yung biyaya ng Diyos na sa kanya. Ano man oras, kunin po tayo ng Panginoon. Pag sinasabing ready tayo, no? Masaya po tayo sapagkat tayo'y nananalig na natapos na po natin yung ating misyon sa daigdig na ito at nagtagumpay po tayo. At alam po natin na sa oras na yan na itinakda ng Diyos,
tanggapin po natin yung korona ng pagtatagumpay. Korona ng tagumpay na inilaan ng Diyos sa bawat anak niya na nagpatuloy at sumusunod sa kanyang aral hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Isang kanta. Shalarahim larabay siyang kare Kristi. Thank you. Kanya ay maghiling ko. Alam ko man magagawa ang Diyos. So mga kapatid, no? Dito po manalangin po tayo. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa mga aral naming natunghayan ngayon. Lingapin mo po kaming lahat, lalo na po yung aming mga kapatid ngayon na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Alahanin mo po aming kapatid, Sister Yvonne, na nanonood ngayon. Pagpalain mo po at gabayan at loobin mo po na makamtan niya ang kanyang pangangailangan sa buhay. Ganun din po ang ating kapatid, Sister Annalyn sa Australia. Naway ingatan mo po at gabayan sa pang-araw-araw. Loobin mo na kami po'y handa lagi na tumanggap sa iyo anumang oras. Alahanin mo rin po ang aming kapatid na nasa England. Loobin mo, Panginoon, na ingatan kaming lahat, ang kanyang anak, aming pamangkin. Ingatan mo at pagpalain yung kanyang trabaho, Panginoon. At lahat ng aming kapatid, kaibigan, saan man dako ng mundo, sa Amerika, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, aming mga kapatid sa Pilipinas, sa Gimbal, Sister Gina, at ang mga pamangkin. Ingatan mo, Panginoon. Sa Iloilo, Sister Muna, at ang mga pamangkin. Panginoon, dingapin mo rin po ang aming mga kapatid, kaibigan sa Maynila.
na patuloy walang humpay na nanonood sa programang ito. Kilala mo po sila, Panginoon. Lahat na may sakit at karamdaman, pagalingin in the name of Jesus. Lingapin mo rin po ang aming komunidad, ang Diyos Gugma. Ang aming servant leader, ang kanyang may bahay, Sister Leah. Ang aming mga kapatid na patuloy na naghahayag ng iyong salita sa radio and television. Lingapin mo rin po ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas. Ingatan mo po at bigyan ng gabay ang aming presidente, vice president, congressman, gobernador, senador, mayor, barangay captain, at ang lahat, Panginoon, na inilagay mo sa pwesto, na sila po ang magiging gabay sa aming mga kapwa ang Pilipino. Lubin mo rin po ang alahanin mo rin po ang bansang Canada, ang aming premier, ang aming prime minister, ang aming mayor, ang lahat na aming mga kapatid, mga Kristiyano, ang lahat, Panginoon, na mga homeless namin mga kapatid. Naway, Panginoon, ingatan mo sila hanggang dumating ang araw, Panginoon, na itong pandemya ay magwakas. Alahanin mo rin, Panginoon, ang aming Santo Papa, Pope Francis, lahat ng mga obispo, mga kaparian, mga madre sa buong daigdig. Ang aming Kura Paroko, Father Michael, dito sa St. Peter. Panginoon, pagpalain mo at basbasan, Panginoon, sa pang-araw-araw. Alahanin mo rin, Panginoon, ang aming mga frontliners na mga kapatid. Mga doctors, mga nurses, saan man dako ng mundo ngayon, O Lord God, ingatan mo po sila. Alahanin mo rin, Lord, ang aming mga magulang, mga kapatid na sa Pilipinas. Naway, Panginoon, ingatan mo sila at bigyan ng mahabang buhay. Lubin mo, darating ang araw, O Lord God, na tipunin mo kami upang paglingkuran ka at alayan ng natitira naming buhay. Itong aming dalangin in the name of Jesus. In the name of Jesus, Christ of Nazareth. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Shela Rahim Larabay Siyang Kriya Kristi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hanggang sa muli, itong inyong kapatid, Brother Nelson. Bye-bye! Hanggang sa susunod na Miyerkules. Amen. Salamat sa mga nag-subscribe sa atin sa YouTube. No? Amen. Hallelujah.